Para po sa mga naka-power steering na sasakyan, ayan, kalimitan naman ngayon naka-power steering na 'no? Meron pa nga electric, power steering. Pero kalimitan po fluid type pa rin, 'yan. Tulad po nitong Nissan Sentra Grandeur N16. Kahit po sa mga lumang sasakyan, marami pong naka-fluid type na power steering. Pero sa mga bagong sasakyan po ngayon, yung mga modelo, talagang karamihan na ay naka-electric power steering. Maganda rin po dahil hindi na kailangan ng power steering fluid, hindi na kailangan magbando, hindi na kailangan magpalit pagka madumi na, at hindi na problema sa leaking. Yan, kalimitan, di ba, yan ang problema natin dahil mahal ang magpagawa ng rack and pinion pagka doon ang leaking. Pero yun nga lang, ang problema naman din sa electric power steering ay pag nagloko o nasira na, ay talagang ang mahal ng paggawa at ang mahal ng pyesa din. Hindi naman siya basta-basta nasisira, pero hindi pa rin natin masasabi. Lalo na ngayon, alam naman natin lahat na mass production, 'di ba? Negosyo talaga, at yung quality parang hindi na talaga ganon kaganda. Itong i-share ko po sa inyo ay yung biglang pagganit o pagtigas o pagbigat ng manibela pag nililiko natin pakaliwa o pakanan. Minsan okay, minsan hindi. Tapos yung parang may pumipigil at biglang magre-release, yung ganong pakiramdam. Lalo na kung naka 16s tayo o 17s na mag, so mas malaki pa. Diba? Ang bigat nun. Tapos ang gulong pa natin 205 o 215. Yung mga yan, ramdam na ramdam natin yung bigat. So pag ganyan po, i-check nyo muna po yung fluid level ng power steering ninyo. Usually pag ganyan po na fluid ang issue, mabigat po talaga ang manibela, hindi yung biglang lumalambot, bumibigat, lumalambot, hindi siya ganoon. Mabigat na talaga yung manibela, at ibig sabihin nun, kulang na yung fluid or talagang empty na. Pag empty naman po yan or talagang konting-konti na lang yung fluid, nagkakaroon po ng ingay yan, yung parang garal-garal, parang grrr, mga ganun, grrr, grrr, pagka iniikot mo. At yun po, kailangan nyo na pong lagyan ng fluid noon. Pero ibig sabihin din po, pag naubusan ng fluid ang power steering, ibig sabihin may leaking po. So kailangan nyo ma-resolve yun, yung leaking niya. At huwag naman sanang sa rack and pinion dahil mahal po magpa-repair niyan. At kung na-repair na yan dati, pangalawa, pangatlo, hindi na po pwedeng i-repair ulit yan. Kahit ipamachine shop pa po, ilang buwan lang po, usually, minsan nga, linggo lang o araw lang, magli-leaking na po yan. Mas maganda pa po bumili ng brand new na rack and pinion pag ganon. Pero kung ang pakiramdam po sa manibela ay yung pag nililikyo nyo sa kanan o kaliwa, okay, malambot, biglang titigas, parang biglang pipigil ba, tapos biglang lalambot na naman, gagaang na naman, tapos bibigat na naman. Check nyo po yung power steering belt. Ito medyo masikip kaya ang hirap dukutin Yan. Baka maluwag lang po yung power steering belt. Ibig po kasing sabihin yan ay bumibitaw yung belt sa ikot ng pulley or dumudulas and then kakapit ulit. Kaya parang ang pakiramdam magaang, tapos bibigat pag nililiko natin yung manibela, either pakanan or pakaliwa. Pero usually din po pag ganun ang sitwasyon o ang senaryo, may maririnig kayong squealing, yung parang dumudulas na belt. Gumaganon, parang baboy ba. Ayan, nag-i-squeal o nag-i-squeak. So, ayun po, minsan kailangan lang ng dressing. Meron po kasing fan belt dressing, yan ini-spray. Or kailangan lang higpitan, hindi na siya nakakasabay sa ikot. Or kailangan ng palitan ang belt. Pero meron din pong instances na kahit hindi nag-iingay o nag-i-squeal, ganun ang pakiramdam ng manibela. Magaang tapos bibigat, magaang tapos bibigat. Ganun din po yun, bumibitaw din ang belt nun. So kahit wala siyang tunog, wala kayong squealing or squeaking na naririnig from fan belt, have someone po na umupo dun sa manibela and then ipa-turn nyo left and right at tignan nyo yung belt, tignan nyo yung play ng belt. Bibitaw-bitaw yon, titigil-tigil habang umiikot po yung pulley. Kasabay syempre yung fan belt or yung power steering belt. Mapapansin nyo po na bumibitaw, tumitigil ng ikot, panandalian yung belt habang umiikot ang makina. Syempre kasabay yung mga pulley. Yan, bibitaw siya, then kakapit ulit. At yung pagbitaw niya na yun din yung kasabay ng pagbigat ng manibela pagka nilikunin nyo. Tulad po dito sa nangyari dito sa Nissan Sentra N16, ganun po yung paramdam niya.
wala siyang squealing, wala siyang squeaking. Yung belt niya ay talagang maayos pa. Wala akong nakitang cracks, wala akong nakitang mga punit. Pero nagtataka lang din ako kasi okay pa siya oh. Medyo malambot pa nga eh. Kaya lang ito po kasi ay natengga ng ilang buwan at taon na nga yata eh. Napaandar lang kasi ito. Saglit lang din eh nung hinatid lang doon sa bahay sa Cavite. At iniwan ko na doon. Pero before din noon, mga taon na rin yata natenga to at nabababad sa arawan. Kaya nga pati pintura niya ay kumupas na. So, ayun po, siguro medyo lumutong na. Pagka ganyan to po, pwede nyo naman i-try munang lagyan ng dressing at higpitan. Same nang ginawa ko, pero talagang meron pa rin siyang pagbitaw, though wala siyang squealing. Akala ko nga yung power steering pump na. Kaya buti na lang tinest ko muna at tinignan ko munang maigi yung magiging reaction ng fan belt o yung power steering belt. Kaya sa pagto-troubleshoot po natin ng mga issues ng mga sasakyan natin, huwag nating kalimutan lagi na simulan sa basic. Tulad nito. At ayan po, sana may mga natutunan kayo. Please support me po by sharing our videos. Marami po tayong matutulungan dyan at matutulungan nyo rin po ako. And syempre, ma-motivate ako and may inspire to share more sa mga kaalaman natin. At please subscribe kayo sa YouTube channel, Nav Costumes, at follow and like my page Nav Costumes po sa Facebook. And syempre, huwag nyo kalimutan, hit yung notification bell para updated kayo lagi sa mga ganap. Ayan, maraming salamat po. God bless po sa atin lahat, Nav Costumes.